Muling naging usap-usapan si Inday Badiday matapos siyang mabanggit ni Mig Zubiri sa isang debate sa Senado. Nag-viral ito at muling nagpaalala sa publiko ng kanyang legacy bilang Queen of Showbiz Talk Shows at Queen of Intrigues. The Philippine Showbiz List presents Sino si Inday Badiday at ang naiwan niyang pamana sa showbiz. Early life and family background. Si Inday Badiday o Maria Lourdes Jimenez Carvajal ay ipinanganak noong August 6, 1944 sa Balingasag, Misamis Oriental. Kilala rin siya sa mga bansag na Ate Ludes at Ludi. Ang pangalang Inday Badiday ay likha ng kanyang ina na si Lala, kung saan ang Inday ay nangangahulugang girly at ang Badiday ay hango sa salitang bading o flamboyant. Ang kanyang ama ay si Narciso Jimenez, former Philippine Ambassador to Korea, at ang kanyang ina ay si Maria Clara Vega. Siyam silang magkakapatid. Isa sa kanyang kapatid ay si Letty Jimenez Magsanok, dating editor-in-chief ng Philippine Daily Inquirer at isa sa mga pinakarespetadong mamamahayag sa bansa. Queen of Intrigues. Bago sumikat sa telebisyon, nagsimula si Inday Badiday bilang entertainment columnist at radio commentator noong dekada 60. Nagsulat siya para sa mga showbiz magazine at naging kilala dahil sa kanyang malalim na koneksyon sa mga artista at suporta sa tambalang Nora Honor at Tirso Cruz III. Kalaunan pinasok niya ang telebisyon sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Nothing But the Truth, See True, Eye to Eye, at Inday Heart to Heart, na naging inspirasyon ng modern Philippine showbiz talk shows. Nakilala siya sa kanyang raspy voice, emosyonal na interviewing style, at mga linyang Careful, Careful at The Original is the Best. Bukod sa intriga, tumatak din ang kanyang public service segments para sa mga nawawala o kinidnap na bata. Marami ang nakaalala sa emosyonal na linyang Nay, Tay, gusto ko nang umuwi na naging bahagi ng kulturang Pilipino. Love, Marriage, and Family Struggles. Sa likod ng kanyang matapang at flamboyant na personalidad sa telebisyon ay isang babaeng dumaan din sa masalimuot na nakaraan sa pag-ibig at pamilya. Nagpakasal si Inday bilang teenager kay Ernie Carvajal, isang costume at makeup artist sa entertainment industry. Sa kanyang paglalarawan, ang kanilang pagsasama ay off and on marriage, kung saan madalas silang nag-aaway, naghihiwalay at nagkakabalikan. Noong una, nakatira sila malapit sa pamilya ni Inday sa Pasig, kaya madalas marinig ng kanyang mga magulang ang kanilang pagtatalo. Kalaunan ay lumipat sila sa May Kawayan, Bulacan, ngunit dito lalo pang lumitaw ang pagsubok sa kanilang relasyon dahil sa magkaibang schedule at trabaho, habang ang mga anak ay kadalasang inaalagaan ng kanyang mga magulang. Nagkaroon sila ng 3 anak, kabilang si Dolly Ann Carvajal na naging entertainment columnist din, at apong si IC Mendoza. Sa kabila ng paghihiwalay, nanatiling maayos ang relasyon nina Inday at Ernie bilang magulang. Kalaunan, naging bahagi rin ng kanyang buhay si Jean Bo Palomo, na tinawag niyang love of her life at madalas niyang binabanggit ang linyang Sarangam ni Dabo sa pagtatapos ng kanyang programa. Final Years, Health Struggles, and Legacy. Noong 2000, muling bumalik si Inday sa telebisyon sa pamamagitan ng The Truth and Nothing But sa RPN. Noong 2002 naman ay bumalik siya sa GMA para sa kanyang huling show na Inday Heart to Heart. Ngunit sa panahong yon ay humaharap na siya sa seryosong problema sa kalusugan. Nagkaroon siya ng kidney ailment na nangangailangan ng regular dialysis. Kalaunan ay nakaranas siya ng 2 stroke at nakoma ng mahigit 1 buwan. Pumanaw si Inday Badiday noong September 26, 2003 sa edad na 59 dahil sa multiple organ failure sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Bilang pagpupugay sa kanyang buhay, ipinalabas ng magpakailanman noong 2004 ang dramatization ng kanyang buhay kung saan ginampanan ni Angelo De Leon ang kanyang papel. Ginamit pa sa programa ang ilan sa mga original props mula sa kanyang classic shows. Mig Zubiri's remark and the debate over Inday Badiday's legacy. Mahigit 2 dekada matapos ang kanyang pagpanaw, muling naging laman ng balita ang pangalan ni Inday matapos siyang mabanggit ni Senator Mig Zubiri sa gitna ng mainit na debate sa Senado kamakailan. Sa kanyang manifestation laban sa ipinakitang video ni Amy Marcos, kaugnay ng umano'y charter change issue, sinabi ni Migs, Inday Badiday na ba tayo rito sa Senado? Ginamit niya ang pangalan ng icon upang ilarawan ang tila naging tsismisan, mababaw na bangayan o circus na naganap sa loob ng institusyon. Agad itong nag-viral online
at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Isa sa unang nagsalita ay si Icy at sinabing higit pa sa showbiz chika si Inday dahil malaki ang naging impluwensya ng kanyang lolas sa media at pop culture ng bansa. Dahil sa magkasunod na reaksyon ng publiko at ng pamilya, naglabas agad ng opisyal na public apology si Migs. Inamin niya na ito ay isang slip of the tongue o hindi sinasadyang pagkakamali na dulot lamang ng matinding tensyon at emosyon sa gitna ng debate at sinabing wala siyang intensyong maliitin ang legacy ni Inday. Sinabi naman ni Dolly na bagamat tinanggap niya ang apology, nananatili ang tanong kung gagawin ba ito ni Migs kung hindi nagsalita si Icy. Ipinahiwatig niya na maaaring damage control ang naging public apology at nagbukas ito ng diskusyon tungkol sa respeto sa legacy ng kanyang ina. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!